Manila to Capiz ride at gamitin natin yung bago nating sasakyan na nabili. 20 to 24 hours na biyahe. Kailangan natin i-prepare yung sasakyan para safe yung biyahe natin, walang aberya. Ano-ano nga ba yung mga preparation natin pag ganito kalayo yung biyahe natin sa mga sikinhan na sasakyan? First, check engine oil. Ito, bumili tayo ng timing belt. Pinaka number 1 natin i-check yung timing belt. Kung goods pa ba yung timing belt, kung sasakyan ninyo is timing belt. Pero pag chain naman, check nyo yung chain kung okay pa ba o alanganin na talaga. Kailangan na siyang palitan. Pero bago palitan, consult nyo muna sa pinakamagaling yung mechanic. Pwede pa to. Sabi ni Manong, pwede pa nga daw yung belt natin. Pero kailangan natin palitan dahil mahaba-haba itong biyahe natin. Pag all goods na yung engine, brake system. Kailangan natin mapaganda yung braking system natin para safe yung takbo natin sa biyahe. Next, kailangan natin mag-impake ng mga dadali natin. So ito yung paglalagyan natin, medyo maliit lang kaya bag-bag lang ang pwede dito at yung mga damit dahil medyo marami kami. Bago tayo umalis, nagpa-full tank na nga tayo dito para malaman natin kung magkano nga ba ang diesel yung magagamit natin from Manila to Capiz. List natin from Manila, 2 AM in the morning. Para nang sa ganun, 5 AM in the morning, sa Batangas Port na kami, sasakay na kami ng barko from Batangas Port to Calapan, Mindoro. Dito na po tayo sa Batangas Port at ang binayaran natin doon sa gate, ano to, Terminal P, 400 pa lang. Dahil ito na, nakapila na tayo dito. Umalis kami sa Quezon City is alas 2, dumating tayo dito ng alas 5 tayo dumating. 3 hours tayo bumiyahe. Natin mamaya kung magkano yung bayad ng SUV sa patawid sa Calapan. Yun, nakapagbayad na rin po tayo at papasok na tayo sa barko. Let's go! Papasok po kami sa barko! Limata ko sir, kanan. Okay. Thank you. Dalawa dami. Are you guys excited? Yay! Thank you Lord, nakarating na kami dito. Yay! Montenegro, Santa Alberta nga itong nasakyan nating barko. At sobrang laki talaga dito guys ng barko na to. Parang bagong-bago yung barko na to guys. Sobrang lawak sa loob. Pagkatapos natin pumarada, umakyat na nga tayo guys. At sobrang ganda nito, napakalinis ng barko na to. Ang binayaran natin sa barko, Batangas to Calapan, Mindoro, SUV fare is 3,240. Yung Montero, then passenger, adult 520, student 422. Kita tayo dun sa taas. Tara, let's go. Guys, eto, wala tayong tulog. Dito na tayo sa barko. Ang binayaran namin, nasa 10. 5 mga bata, 5 malalaki. 6,550. Yun yung binayaran namin dito sa Batangas Port, kasama yung sasakyan. At maya-maya kainan na dahil nagutom yung mga bata, yung mga matanda, at yung mga isip bata. Sino pa yung kain namin guys, oh? Yun, pang Boy Scout lang to, pang Boy Scout at dog is dito tayo sa Santa Alberta. Meron din CR dito. Kung gusto mong aircon dito, paalis na to mamaya. Siguro inintay lang na mapuno. Tingnan natin kung marami na ba. Yun, marami na, papuno na pala. So yun guys, oh, puno na. Ang bilis lang na puno. Dumating kami na alas 5. 5:30 pinakit na kami dito. So yun, patawid tayo guys ng Calapan, Mindoro. Ito yan, ito yung Batangas Port. Ayan. Yun, lakas na hangin dito guys sa barko. So, bababa na tayo ng Calapan pero biglang lumakas yung ulan. Ayan, oh. Yan, nagbababa na sila ng mga tali. Pagkatapos na 3 oras na biyahe from Calapan, Mindoro to Roas, Mindoro, 1 PM na guys at hindi kami nakaabot sa barko. Kaya nag-check-in muna kami dito sa mga lodge nila. Dito, mayroon dito sa mga kainan. Ang bayad namin is 500, 10 kami. At nakakuha na tayo ticket dun sa yan, Starlight. Yan, dyan tayo kumuha sa Starlight. Ang fare ng Starlight dito sa Roas, Mindoro is ito guys, oh. Sa Montero Sport is 6,825 kasama na yung driver. Medyo na-late kami kanina ng dating kaya ang oras ng dating namin dito kanina is alas 12 pero dahil nga wala pang barko, alas 6 pa yung barko guys. Nag-lodge muna kami dyan sa Cantinan Rivera Store. And dyan mura lang, ang dami namin, 10 kami kasama yung mga bata. Nasa lang siya, nasa 500 lang. So yan, check out na rin kami. Yan, check out na kami guys. At babiyahin na tayo. Buti nakahabol tayo. Roas, Mindoro na tayo guys, you know. Yan yung barko. Daming mga pagkana. Yan yung natin, sasakyan natin. Yan. 7:30 at ito na yung Starlight. Papasok na kami dito. Ayan.
Ayan, yung mga samahan natin na mga nakamotor nandun na pinauna na. Get na kayo, get! Ito na yun guys, yung pangalawang sakay natin sa barko. So, dalawang barko talaga yung sakyan natin bago tayo makarating ng Katiglan. At yun, at nandito na tayo sa Starlight guys. Ito yung barko na sasakyan natin from Rojas, Mindoro to Katiglan. At aircon naman siya. 5 to 6 hours naman itong biyahe natin guys bago tayo makarating ng Katiglan. Nalipas ng ilang oras na biyahe, nandito na tayo guys sa Katiglan. At ito na nga, binababa nila yung tali ng barko. Ito yung Katiglan port guys. Yun na, inagis na yung tali. Katiglan port. Let's go, let's go. Ito na. Ito yung sakyan na. Bilis ng oras guys. Nandito na tayo sa Katiglan port. Palabas na tayo at travel tayo. Bibiyahe na naman tayo papuntang Katiglan port to Maayon, Capiz. Ang oras ay alas 12:45 guys. Biyahe na naman tayo from Katiglan port to Rojas, Maayon, Capiz. So doon tayo uuwi ka. Babiyahe na naman tayo ng ilang oras siguro, 2 to 3 hours. Ay 3 to 4 hours siguro yung biyahe namin. Depende sa bilis. Pero pag ganito kagabi, siguro chill lang tayo para kasi madaling araw eh. So okay na sa atin yung makarating lang tayo doon ng mga alas 5, pwede na. Para mas maaga. So yun, update ko kayo maya guys pag nandun na tayo. A million thanks. At yun guys, hindi na tayo, bumabiyahe na tayo papuntang Maayon, Capiz. Sobrang ganda ng kalsada at luwag at kitang-kita mo yung dulo. Dito ka makakapatakbo ng mabilis-bilis. Dito na nga tayo sa exciting part dahil medyo malapit na tayo. Ang last na uwi pa natin dito is 2 years ago. Ang gamit natin noon is NK400. At ang maganda ngayon, gamit natin ay 4-wheel. At masakay natin yung pamilya masama. Kasi dun sa motor, hindi natin maisama yung pamilya. At ang difference naman nila is parang times 2 yung magiging pamasahe mo sa motor tsaka sa sasakyan. Pero goods naman kasi dala mo naman yung pamilya mo. Guys, stop over kami dito sa ang Tuaklan yata to eh. Kumain kami ng Pares. Ayan, Pares Lugaw. Walang pangalan yung tindahan nila eh. Pero dito yan oh. Pagkatapos ng ilang oras na biyahe, nandito na tayo guys sa Batabat, Maayon, Capiz. So dito tayo guys magbabakasyon dahil magpipesta. At reunion na rin dahil magsama-sama yung pamilya, magkita-kita. Guys, dito na sila sa probinsya ng Maayon. Yun o, tingnan mo, nangulabo na sila. At salamat sa Diyos, naging safe yung biyahe namin. At kung nakarating ka sa video na to guys, is maraming salamat sa panunood. At yun, masayang masaya yung pamilya kasi nagkita-kita, nagbanding. Ganun talaga yung buhay, kailangan natin magbigay ng oras para sa pamilya. Paminsan-minsan, katulad nyan, after 2 years, o kung ilang years na naman kami bago makauwi, ang importante, nagkita-kita kayo, nagsama-sama. At masaya yung pamilya. Yun lang, maraming salamat sa panonood. God bless, stay safe sa inyong lahat. Magkano nga ba yung nagamit nating diesel dito from Manila to Capiz? So guys, ang nagamit nating diesel is 2,000 from Manila lang to Capiz. Kung may mga dadaan pa kayo na ibang lugar, so mag-adjust kayo, magdagdag na lang kayo ng budget. Yun lang, maraming salamat. Babush!